natin kung paano tayo mamumuhay ng tama na ayon sa kalooban ng Lord. Amen? At higit sa lahat, paano natin mapapagtagumpayan ang kaaway. So, mandalaya siya at kung wala tayong gabay ng Lord, maliligaw tayo. Amen? So, the end from shining in a counterfeit light. So, ang kaaway ay magaling mandaya yan. Kaya pag wala kang light na nagmumula sa Lord, maliligaw ka. So, number 1, stop joining them. Expose them. So, Ephesians 5:11. Everyone, pwede po ba pakibasa? Huwag kayong makibahagi sa mga walang kabuluhang gawain ng mga taong nasa kadiliman. Sa halip, ilantad ninyo ang kasamaan nila. Okay, praise God. So, sabi nga, pikit mata mo na nga siyang tinanggap. Nagbubulag-bulagan ka pa. Alam mo lang mali, itinatago mo pa. Sabi nga, isuko mo na. Diba? Huwag tayo makisama sa mga taong walang ginawa kundi mag-enjoy sa mga makamundong bagay. Amen? So, example, may example tayo. Si Bash at saka si Denise. So, close friends sila. Sobrang nilang close. Okay, ngayon, si Bash, nakita niya si Denise nang bubuli. So, nang bubuli si Denise. Imbis na itama ni Bash si Denise, dahil kaibigan niya si Denise, ang ginawa niya, nang bully din siya. Diba? Dahil alam niya kaibigan niya, nabully din siya. Okay? Which is mali. Diba? Dapat, tayo bilang mga anak ng Lord, dapat tayo yung nagtatama. Amen ba? Amen. So, dapat hindi mo ina-spoil yung kaibigan mo. Kung talagang mahal mo yan, itatama mo yung mali niya. Ba't kami natatamaan dito? So, kung mahal mo yan, itatama mo yan. Amen? Amen. Okay, praise God. So, okay nang, okay na ipagtabuyan ka yan. At least, hindi mo tinotolerate yung mali niyang ginagawa. Amen. Okay? Marirealize siya din yan. So, next, number 2. It's okay not to be okay. God meets us where we are. So, okay lang na hindi maging okay. Diba? Tao lang naman tayo eh. Nanghina din tayo, may mga pagsubok tayong pinagdaraanan. Pero kanino mo ba aminin na nanghihina ka? Eh di kay Lord. Diba? Kapag nahihirapan ka, lumapit ka kay Lord. Diba? Basahin mo yung salita niya. Balikan mo yung mga pangako niya sa'yo. Sabi sa Matthew 11:28. Pakibasa po. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So sabi dito, kayo mga nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, lumapit daw kay Lord at kayo bibigyan ng Lord ng kapahingahan. So bakit may mga kabataan ngayon na nade-depress, nagkakaroon ng anxiety, nauwi sa suicide, kasi wala silang light na nagmumula sa Lord. At tayo, bilang mga lingkod ng Lord, nandito tayo para bigyan sila ng light na nagmumula sa Lord. Para malaman nila that they don't need to stay in that difficult situation because God can give them peace and light that comes from Him. Amen? Amen. Amen. So, kapag nahihirapan ka, hindi mo kaya magpanggap na okay ka. Diba? Aminin mo sa Lord dahil nandiyan si Lord sa'yo. Na lagi nandiyan si Lord sa'yo na nalalapitan mo even in your difficult situation. Sabi, kapag may rest, may restoration din. Next, number 3, keep moving. His light shines even in the deepest night. Sabi sa Psalms 23:4, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. So kahit anong sitwasyon mo, sabi, just keep on moving. Amen? So kapag napatunayan mo sa Lord na even you are struggling, you continue to hold on and trust in the Lord. Kapag nakita ng Lord yung heart mo, na kahit nahihirapan ka, kahit napapagod ka, nilalaban mo si Lord, kapatid, sinasabi ko sa iyo, that the Lord will pour out the great blessing upon you. Amen. Amen? So, testimony ko, ako
lumaki ako ng Christian. Pero hindi porket Christian ako, exempted na ako sa mga problema ng buhay. Amen? So, kapag nakakaranas ako ng pagsubok, lagi kong binabalikan yung pangako ng Lord sa akin na I will fear no evil, for you are with me. Amen ba? Amen. So, kahit anong pinagdadaanan mo, kahit anong pagsubok, just keep on moving. Huwag kang susuko dahil kasama natin si Lord. Amen. Amen. So, next, number 4. Put God's first. So, sabi sa Psalm 119, verse 105, pakibasa po ulit. Ang salita niyo ay ilaw sa aking paanan, nagbibigay liwanag sa aking daraanan. So, sabi dito, ang salita daw ng Lord ang nagbibigay sa atin ng liwanag. So, for example, sa bahay nyo, namatay yung ilaw, ano yung una mong gagawin? Iyak. So, syempre, kukuha ka ng cellphone mo. Pagka kukuha mo ng cellphone mo, di ba, bubuksan mo yung ilaw. At isipin mo na yung ilaw ng cellphone mo ay si Lord. Di ba? Ilaw ng Lord. Ngayon, pag naglakad ka, alam mo yung lalakaran mo, di ba? Kasi nakikita mo, hindi ka maliligaw. At dahil doon, makikita mo yung switch ng ilaw. Yung pinaka-source ng ilaw, at yun ay si Lord. Amen ba? So, kapag wala kang light na nagmumula sa Lord, pwede kang mauntog, madapa, di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, siguraduhin mo na may light ka na nanggagaling sa Lord. So, maaring masabi ng mga youth ngayon na boring ang Bible. Boring magbasa ng Bible. Sus, diba? Kasi, masasabi niyo yan kasi, hindi mo alam yung benefits ng Bible. Diba? Pero pag alam mo yung benefits ng Bible, syempre babasahin mo araw-araw yun. Diba? So, sa ating mga kabataan, dahil uso ang, ano bang uso ngayon? Wattpad. Sino nagbabasa ng Wattpad? Dahil uso ang Wattpad, yun ang binabasa. Amen ba? Diba yun ang binabasa? At pagkatapos mo magbasa ng Wattpad, ang nararamdaman mo, malungkot ka na, juwang-juwa ka na din. Diba? Sino mga nakaka-relate sa gano'n? Pagkatapos mo manood ng K-drama, magbasa ng Wattpad, juwang-juwa ka na, nagmumukmuk ka din sa tabi mo. Diba? So, dapat, hindi ganun. Diba? Ang Bible, hindi yan boring. Kapag naiintindihan mo na ang Bible ay love letter sa'yo ng Lord, diba? Babasa yung crush mo nga pag may love letter sa'yo, lagi mong binabasa eh. Kahit paulit-ulit pa yan, babasahin mo. Diba? Pero, ang Bible, bigay yan sa atin ng Lord para basahin. Dahil ito ay love letter niya sa atin. So, hindi boring ang Bible dahil kung alam mo ang benefits ng Bible, hindi ka mabuboring. Amen ba? Pag iba tayo ng takbo ng mundo, anak tayo ng Lord, di ba? Ibahin natin yung takbo ng mundo natin, huwag tayong sumunod sa takbo ng mundo, kundi sa takbo ng Lord. Amen ba? Sabi sa Kawikaan 3:6, pakilakas. Alalahanin mo Ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. In everything you do, put God first and you will never be lost. Amen? Next, number 5. Keep holding on to His light. So sabi sa John 8:12, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Amen po ba? So, example. Sige, mag-example ulit tayo. Pag nagluluto tayo, di ba may instruction tayong sinusunod kung ano yung unahin, ano yung unang lulutuin, ano yung unang gigisahin, ano yung unang ilalagay, di ba? Kunyari, adobo yung iluluto mo. May instruction ka. Pero inuna mo yung suka. Sa tingin mo, tama yun? No. Di ba hindi? So, ibig sabihin, hindi siya magiging masarap dun sa ina-expect mo. Kasi hindi ka sumunod sa instruction. Di ba? Ganon din sa buhay natin. Sa buhay natin, may sinusunod din tayo. At yun ay ang Bible. So, ang Bible po ay instruction ng tao kung paano mamumuhay ng naaayon sa kalooban ng Lord. So, kung hindi ka marunong
Bible at kinakatamaran mo magbasa ng Bible, paano ka mamumuhay sa mundong ito nang naayon sa kalooban ng Lord? Amen po ba? Amen. So, sa buhay, dapat bago ka humakbang, kasama mo si Lord. Diba? Amen po ba? So, pagkagising natin, sa umaga, humihingi ka ba ng guide kay Lord? Okay, o sige, bago na lang umalis ng bahay, pupunta ng school, humihingi ka ba ng guide ng Lord? Taas ang kamay. Okay, so, ang mensahe ng Lord ngayon ay led by His light. So, papayag ka ba na si Lord ang light mo? Amen. Amen. Bakit mahalaga na tayo ay guided na liwanag ng Lord?